This video is about something, a very vital part of the research process. Napaka-importante pero madalas hindi napagtutuunan ng pansin ng estudyante. Commonly, ang nagiging basis for the choice of something is which is the easiest. But there is actually a science behind the sampling process, and it's important for you as a researcher to know and to implement this science. First, what is sampling? It is choosing the part of the population that you will include in your study. Putting it more simply, it is choosing your participants. Ano na nga ba ang population in research? It is a whole set of elements that have specific characteristics and are of interest to the researcher. For example, for a survey of voter preference for candidates in the next election. Diba may mga survey firms na gumagawa ng ganitong research such as SWS, Publicus Asia. Yung population na kasama dito is the approximately 68 million registered voters in the Philippines. 68 million yan. Ganyan karami. Bakit sila ang kasama? Kasi sila ang boboto, kaya sila ang interviewin. Just imagine interviewing 68 million persons and then doing data management and analysis on the interview data. Grabe, sobrang dami. It's impossible. Kung gagawin mo yan, baka tapos na yung election, hindi mo pa tapos yung data management mo and analysis. So, use a sample instead kasi mas magiging manageable. The sample is a part of the population that will be included in your study. Example, from a population of 68 million registered voters, a sample of 1,200 persons is interviewed. Napaka-konti lang compared dun sa 68 million, pero adequate na yan. Ito ang common na sample size na ginagamit ng mga survey firms. A good sample has the following characteristics. First is adequate sample size. Pero hindi ko iti-take up yan dito sa video na to kasi may mga formula naman na ginagamit yan. Instead, I'm going to focus on the second characteristic, which is representativeness. To easily understand representativeness, think of research sampling as similar to sampling a pot of sinigang. You don't need to consume the whole pot to determine if the sinigang was delicious. Just eat a bowl of the sinigang. Yung whole pot ng sinigang, yun yung population. Yung bowl ng sinigang, yun ang sample. At kailangan ito ay representative of the population. Tinikman mo yung sinigang tapos sinabi mo, wow, ang sarap. Tapos tanong sa'yo, malampot pa at malasa yung karne? Sabi mo, ay hindi ko alam kasi hindi ko naman kinain yung karne. Tapos tinanong din sa'yo, baka naman yung mga vegetables overcooked na. Ay, hindi ko rin alam kasi hindi ko tinikman yung vegetables. Sabaw lang ang tinikman ko. Okay? Yung tinikman mo ay hindi representative of the population. Yung bowl ng sinigang, dapat pareho ang characteristics dun sa pot ng sinigang para masabi mo na masarap yung sinigang. So, ganon ang ibig sabihin ng representativeness. Diba sabi ko kanina, vital part ng research process ang sampling. Bakit pa kailangan na tama ang pag-sample natin? For two reasons. First, to prevent selection bias, which means na yung probability na yung findings mo ay maapektuhan ng characteristic ng iyong sample. For instance, ang study mo ay tungkol sa pang-parenting practices ng mga parents sa school-age children na anak nila. Isa sa mga information na gusto mong i-gather ay magkano ba yung allowance na binibigay nila sa kanilang mga anak every day. Ang dami mong nakuha na mga mayayaman. Meron pang mga bilyonaryo at milyonaryo na nandoon sa iyong sample. So, dahil dito, anong lumabas na finding? Grade 1 pa lang yung bata. 1,000 pesos na yung allowance niya per day. This is affected by the characteristic of your sample. Therefore, since your sample is not representative of the population, you cannot generalize your findings. Meaning, hindi mo maa-apply yung findings mo sa iyong sample to apply to the whole population. Pag generalizability, what's true for the sample will be true for the population. That's why, kailangan representative ang iyong sample. To promote representativeness, use probability sampling, which involves randomly selecting your participants. Each member of the population has an equal chance of being selected. And the types of probability sampling are simple random, stratified, systematic, and cluster. Yung first three, ang pinipili dyan ay individuals. Yung last naman, cluster, ang pinipili ay groups. The first step in probability sampling is to obtain or create a sampling frame.
which is a list of the members of the population. So, sampling frame, listahan ng mga members. Nandoon yung mga pangalan ng members ng population. This list may consist of individuals or clusters, depende kung anong klaseng sampling ang iyong gagamitin. Napaka-importante ng sampling frame kasi pag mali ang sampling frame mo, mali na ang basis. Kaya para ma-prevent ang sampling frame error, the sampling frame should contain all of the members of the population. Ibig sabihin, kompleto, di ba? Not contain anyone who does not belong to the population. Walang outsiders. And should list its member of the population only once. Kaya, kunwari, yung sa listahan mo ay merong 3 pangalan doon. Maria Clara Castro, Mary Claire Castro, Claire Castro. Yun pala, isang tao lang yan, pero 3 beses yan nakalista. Hindi pwede ang ganyan, kailangan malinis yan. Isang beses lang dapat mag-a-appear ang kanyang pangalan kasi pag 3 beses nag-appear ang pangalan niya, ibig sabihin, 3 beses na mas malaki ang kanyang chance na siya ay mapipili compared to the rest of the population. Parang pag meron kang 3 raffle tickets compared sa iba, natigi-tigisa lang sila ng raffle tickets. So, syempre, mas malaki ang chance na ikaw ay mabubunot. The first type of probability sampling is simple random sampling. Choose your sample randomly from the entire population. Parang raffle lang ang mechanism nito. To make it more efficient, use a random number generator. Nandito yung example, random.org.calculator.net. Available yan online. So, kunwari, ginamit mo itong random number generator na to, tapos ang unang number na generate niya is 150. So, hanapin mo doon sa iyong sampling frame, doon sa iyong listahan, ano yung pangalan ng tao na nando sa 150. Checkan mo lang yan, kasama siya doon sa iyong study. And then, again and again, mag-generate ng number hanggang makompleto mo yung buong sample size mo. Di ba madali lang, kasimple? Kaya lang, merong possibility that there will be unrepresentative sample being picked by chance. Kasi nga, chance lang ang basis for selecting the sample eh. Balikan natin yung analogy ng sinigang. Yung nagluluto ng sinigang, naisip niya, ay meron pa pala akong karne na nando sa freezer. So, hinalo niya doon sa sinigang na actually naluluto na. Kaya yung karne na yon, hindi yan kapareho ng mga ibang karne kasi kulang sa pagpapalambot. Kaya makunat pa. Nung kumuha ka ng bowl na sinigang, it happened na ang nakuha mo ay yung karne na yon. So nung kinain mo, sabi mo, ano ba naman to? Hindi naman masarap. Ang kunat-kunat ng karne. Pero yung karne ay hindi representative sample nung whole pot of sinigang. But you got it by chance. For stratified sampling, first divide your population into subgroups or strata. Ano itong mga strata na to? Basis could be age, gender, year level in college, IQ, etc. Then decide the sample size for each subgroup. For proportionate stratified sampling, sample and population have exactly the same percentage distribution of a certain characteristic. Kaya kunwari, yung characteristic na basis for the subgrouping is gender, and let us assume na sa population niya, 80% ay males at 20% ay females. Pag gumawa ka ng sample, dapat 80% ay males, 20% din ay females. Kaya kung ang total na sample size ay 100, 80 doon ay males at 20 doon ay females. Sa disproportionate stratified sampling, sample and population do not have the same percentage distribution of a certain characteristic, kaya pwedeng kukuha ka lang ng 50 na males at 50 na females. So ito, meron kang dalawang sampling frame. Isa para sa mga babae at isa para sa mga lalaki, and then draw randomly the desired sample size from each sampling frame. Stratified sampling enhances the representation of identified subgroups of the population. Disproportionate stratified sampling ensures that each subgroup is represented. Kaya, merong male, merong female. Proportionate stratified sampling naman goes a level higher kasi yung sample mo is 100% representative or, in other words, identical to the population when it comes to a particular characteristic. For example, kung ilang percent ang males at females sa population, ganun din ang sample. Kailan mo to gagamitin? Use this when there is a characteristic of the population that can affect your finding, but you are not using that characteristic as a moderating variable. For example, one of the data that you want to gather is the height of college students.
Sino ba usually ang mas matangkad? Diba? Males. So, kung 80% ng population ay males, expected na mataas ang average height nila compared sa population na 50% ang males at 50% lang ang females. So, kumuha ka ng sample na 80% ang males at 20% females para i-reflect niya accurately yung population. However, kahit maganda to, it's more complicated to use kasi it requires adequate knowledge of the population stratification. Meron kang sampling frame pero pangalan lang ang nakalagay, wala namang gender. Di ba may mga pangalan na hindi mo alam kung babae o lalaki. Kaya baka hindi mo ma-classify accurately according to the right gender. Sa systematic sampling naman, nagpipick ka ng iyong sample every certain interval. For example, every third, every fifth, every 10th person ang pinipili mo. Depende sa iyong interval size. Ang una mong gagawin, compute for your interval size. Population divided by the sample size. Population is 1,000 divided by sample size of 200 equals 5. That means include every fifth person on the sampling frame. Ang una mong gagawin, prepare a sampling frame that will decrease the chance of clustering. So, ang recommendation ko, ilista mo yung mga tao arranged alphabetically based on their first names, not on their family names. Kasi pag family names ang basis, ang possibility mataas na baka sila ay magkakamag-anak na magkakasunod. So, this will affect their chances of being chosen because of the sequencing. Then, choose a random starting point. Madalas nakakalimutan ito. Remember, dito ka lang magra-randomize, kaya wag mong i-omit itong randomization of the starting point. This means, kung ang interval size mo ay 5, okay, kumuha ka ng 5 pieces of paper, lagyan mo ng 1, 2, 3, 4, 5, ilagay mo sa isang box, tapos bumunot ka. Kung anong nabunot mo na number, dun ka magsisimula. So, for example, nabunot mo ay 3. So, hanapin mo yung person na nandoon sa number 3 sa iyong sampling frame. So, yon ang first na kasama doon sa iyong sample. So, sino na ang susunod, di ba? Ang iyong interval size ay 5. So, you will include every fifth person. So, after 3, yung number 8 naman ang kasama. And then number 13, and so on and so on. Napakadaling gamitin, di ba? Kasi once ka na mag-generate ng random number, kung saan ka magsisimula. Di ba? Yung number 3 na binunot mo mula doon sa box, yun lang ang randomization. Tapos, ang gagawin mo na lang ay hahanapin mo kung sino ang susunod na mga isasali mo as participants based dun sa identified na interval. Madali pero merong potential risk of bias if there's an unrecognized pattern in the population that aligns with the sampling interval. Sinunod mo yung suggestion ko na in-arrange alphabetically using first name para hindi magkakasama yung mga galing sa isang pamilya. Pero, ang hindi mo na-recognize ay nagkakasama yung mga babae. Kasi, ang iyong mga population ay mga matatanda and it happened that they were born during the time na uso na pangalan sa mga babies na babae ay merong Maria. Maria Cristina, Maria Elena, Maria Teresita, etc. So, ano ang tendency niyan? Magkakasunod yung mga babae at malaki ang possibility na maraming babae ang mabubunot nga kasi walang intervening na mga lalaki in between them eh. So, yun ang pwedeng mag-cause ng potential bias. Sa cluster sampling naman, groups ang nagiging basis. So, decide on the cluster to be used. For instance, yung mga survey firms, ang cluster na ginagamit nila ay mga regions dito sa Pilipinas. Kasi di ba ang kanilang results ay sinasabi na ito yung preferences ng mga Pilipinos. Pero hindi naman nila mako-cover yung buong Pilipinas. So, mamimili sila ng regions. Region 1 hanggang lahat-lahat. Tapos, magpipick randomly ng region. Tapos, kung ano na-pick na region, yun lang ang kasama doon sa sample. Yung mga hindi napili ay dinidiscard na. Pero still, ang dami pa rin ng population yan, di ba? Kunwari, Region 1, Region 5, Region 7, Cordillera, Autonomous Region, ang dami pa rin. So, ang tendency, ang ginagawa nila ay multi-states na cluster sampling. So, nag-cluster sampling sila ng region,
Tapos kunwari na pick ay Region 1. So, mamimili naman sila ng province. So, randomly chosen ulit. At lumabas na, isa sa napili nila ay Pangasinan. Marami pa rin population yung Pangasinan. Hindi pa rin manageable. Kaya ang pwede nilang gawin ay ano yung mga towns and cities dun sa Pangasinan. At mag-draw lots na naman. And then, dun sa towns and cities na napili ay mamimili sila ng mga barangay. So, several stages para maging manageable na yung selection ng participants. Pagdating sa barangay level, kunwari ang lumabas itong barangay number 1, ay kasama, pwedeng mag-random sampling sila. Parang simple random sampling na pag nandun na sa barangay level para malaman kung sino ang kasali. So, yan ang isang technique. Yung iba naman, depende kasi kung manageable na yung number ng participants, minsanan pa lang namili ng cluster, ay isinasama na ang lahat ng individuals na kasama doon sa clusters na napili. What are the pros and cons of cluster sampling? More affordable and feasible when dealing with a large and or geographically diverse population. For example, yung sinasabi ko na ginagawa ng mga survey firms dito sa Pilipinas, representative pa rin ang Pilipinas pero hindi ganon ka-labor intensive at manageable in terms of time and cost. But this may increase the risk for sampling error. That is, when the selected clusters are not representative of the population. Pag ang unang-unang cluster selection is at the regional level, may possibility na baka, kunwari, panay galing lang sa Luzon. Paano naman ang Visayas sa Mindanao? Hindi sila marirepresent. Kaya anong ginagawa ng mga survey firms? Meron silang pinipili galing sa Luzon, may pinipili rin na clusters galing sa Visayas, may clusters din na pinipili na galing sa Mindanao para represented yung tatlong areas na yon. So, nagdi-decrease yung risk for sampling error pag ganyan. What if probability sampling is not feasible? For example, wala kang sampling frame, wala kang listahan ng mga members ng population. So, hindi mo magagamit ang probability sampling. So, anong gagawin mo? Use non-probability sampling, but be aware that a non-probability sample is not representative of the population. Therefore, hindi mo ma-generalize yung findings ng study to apply to the whole population. Bago tayo mag-proceed, kukulitin ko kayo, yung mga hindi pa nag-subscribe, click the subscribe button. What are the types of non-probability sampling? First is convenience sampling. Whoever is available and willing, siya na ang isama doon sa study. Example, yung mga street or kalye surveys. Diba, maraming mga vloggers, ganito yung pinapakita. Nag-i-interview sila sa kalye, nilapitan nila yung mga tao at kung sino ang gusto sumagot ay sinasama na nila doon sa kanilang study. Another type is volunteer sampling. Kung sino nagpa-volunteer, gusto sumali, siya na ang kasali. Example, mga online surveys o mga phone-in surveys sa radio or TV program. Remember, pag itong ginamit mo, napakataas ng selection bias. Kasi, most likely, sino ay mag-volunteer na sasali sa mga ganitong surveys? Sila yung mga passionate about the issue na pinag-uusapan. Either pabor na pabor sila o against na against sila. Sila yung they will take time in order to join the survey. Ang quota sampling naman, similar yan to stratified sampling. Divide the population into strata, such as for example, gender. Separate ang males ka, females. Pero instead na gagamit ka ng random selection, gagamitin mo lang ang convenience sampling pag na-divide mo na yung population into the strata. In snowball sampling, you start with an initial participant or a few participants who will then refer other participants to you. This would be very useful for populations that are known only to a select few. Example, yung mga drug dependents. Usually, hindi naman nila ina-advertise na sila ay drug dependent. Kaya, pwede kang makakuha ng 1 or 2 participants tapos sabihin mo sa kanila kung meron pa silang kakilala na drug dependent din na willing na mag-participate sa study. So, i-refer ka nila dun sa mga succeeding na participants. Kaya dumadami na ang iyong participants. Purposive sampling is also known as selective or judgmental sampling. The researcher deliberately handpicks or selects. Kaya nga selective sampling.
participants based on their own judgment, kaya tinatawag na judgmental sampling. Marami mga estudyante, nagkakamali sila ng iniisip na basta merong criteria ay purposive sampling. Wrong, kasi lahat naman ng researches, pag inisip mo kung sino ang magiging population mo, nagseset ka ng criteria, di ba yung inclusion at exclusion criteria. Pero ito, may inclusion and exclusion criteria na, pero on top of that, namimili pa yung researcher kung sino ang isasama niya sa research. Parang ganito yan, ikaw ay mamimili ng mangga at ang iyong inclusion criteria kailangan mangga at kailangan hinog. Ang exclusion criterion mo ay yung mga merong damage. So, meron ka ng isang basket ng mangga na nami-meet yung criteria mo, mangga, hinog, walang damage. Pero out of this one basket, pipili ka kunwari ng 5 na isasama mo na iuuwi mo sa bahay at kakainin mo. So parang ganun din sa purposive sampling. Merong isang grupo na ng tao na nakakamit ng research criteria, pero out of these persons, mamimili pa siya kung sino ang best na kukunin niya para isasali niya dito sa research niya.